Magandang hapon. Mabibilis sa balita kasabay ng uwian, hapunan at pahinga. Mga up-to-date na balita ngayong araw ng Huwebes. Garantisadong mabilis lang to. Naniniwala ang Malacanang na sapat ang pondo ng gobyerno para makapagbigay ng ayuda sa mga sektor na matinding tinamaan ng malaking taas presyo sa mga produktong petrolyo. Hindi rin nakikita ng palasyo na kailangang umutang ng Pilipinas para harapin ang krisis sa langis. Mabilis sa balitang hatid ni Michelle Guiliang. Kampante ang pamahalaan na sapat ang pondo nito para rumesponde sa krisis sa langis na nararanasan ng buong mundo dahil sa sigalot sa Middle East. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, hindi pa nakikita sa ngayon ng palasyo ang pangangailangan na umutang para resolbahin ang malaking pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Sa gitna yan ang paglalabas ng ayuda sa mga sektor na pinakatinamaan ng taas presyo sa mga produktong petrolyo. Kinausap po natin at tinanong po natin to mismo kay Secretary Go ng Department of Finance. Ngayon po ay walang balak. Hindi pa po napag-iisipan kung uutang po. Sa impormasyon naman ng posibleng mag-launch ng drone ng Iran bilang retaliation sa California, USA, pinayuhan ng palasyo ang mga Pilipino sa lugar na maging alerto. Kapag may ganyan po na mga impormasyon, kailangan din po talaga maghanda ang ating bansa para sa ating mga kababayan. At hindi po ito pwedeng isawalang bahala o tulugan. Kailangan po na maging alerto rin po tayo kung ano man ang mangyayari sa ating mga kababayan sa California. Samantala, binigyan diin ng Department of Energy na ang pagbebenta ng mga produktong petrolyo gamit ang fuel-grade drums o containers ay pinapayagan para sa lehitimong gamit. Ayon sa DOE, ito ay mga operasyon sa seaport at mga sasakyang pandagat, generator sets para sa mga ospital, government offices at telcos, gayon din ang mga makinarya na pang-agrikultura. Pinapayuhan din ng mga fuel retailers na maingat na suriin ng mga ganitong transaksyon, lalo na kung ang dami ng binibiling fuel ay hindi naaayon sa idineklarang layunin ng paggamit o sa nakasanayang konsumo ng mamimili. Michelle Guiliang para sa All TV News Channel 2. Nakakasana ang pamimigay ng cash aid sa mga tricycle drivers sa Metro Manila sa susunod na linggo. Ayon yan sa Department of Social Welfare and Development. Matapos ipag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos ang 5,000 pisong fuel subsidy para sa mga tsuper na apektado ng pagtaas ng presyo ng gasolina, bunsod ng umiiral na tensyon at giyera sa Middle East. Mabilis na balitang hatid ni Enzo Laca. Sa press con na ginanap kanina umaga, sinabi ni Crisis Intervention Program Director Edwin Morata, nagugulong na sa susunod na linggo ang pamamahagi ng tulong pinansyal sa mga tricycle drivers sa Metro Manila. Anya, ang mga nasabing benepisyaryo ay galing sa master list ng mga TODA na accredited ng mga LGU para maiwasan ang inclusion at exclusion error. Tricycle driver muna ang uunahin natin. Yun kasi ang may pinakamabilis at sa pakikipag-usap ng LG sa atin sa mga local government unit, mabilis nating mahuhold agad kung sino sila. So that's why malakas pa ang loob natin na simulan ito ng Martes at I think it will run for almost 2 to 3 days the maximum. 39 payout sites din ang bubuksan ng DSWD para sa 139,000 na benepisyaryo sa NCR. Gagawing by batch ang nasabing payout para hindi maparalisa ang biyahe ng mga tricycle drivers. Mas padadaliin na rin ng DSWD ang proseso. Wala nang interview, ipapakita na lang ang Certificate of Eligibility at valid na driver's license sa araw ng payout. Kung expired ang driver's license at magkaproblema ang drivers, Pag-expired, wag po kayong mag-alala. Kung that day po expired kayo, meron po kaming isa-set up na joint help desk na between DSWD and the local government unit para i-address po ito mga concerns. Kasi for sure po, may mga makukonfuse na hindi kasal, ba't sila kasali. So available po tayo doon to respond to their queries. So, binigyan din ng DSWD na nationwide ang cash aid para sa mga pampasaherong drivers. Makikipag-ugnayan at makikipagtulungan naman ng kagawaran sa DOTR at LTFRB para sa subsidy ang ibibigay sa mga drivers ng jeepney, bus, taxi at TNVS. Enzo Lacap, All TV News, Channel 2. Tinitiyak ng DSWD na may sapat na pondo ang kanilang ahensya para bigyang tulong ang mga repatriated OFWs mula Middle East. Bukod sa psychosocial intervention para makabangon sa trauma, may cash assistance rin para sa kabuhayan at paghahanap muli ng trabaho.
Kaiba pa ito sa tulong na ibinibigay naman ng iba pang ahensya. Narito ang report. Isa si Olga Palaro, 15 taon nang nagtatrabaho bilang OFW sa Dubai sa mga ligtas na nakabalik sa bansa sa hiling na repatriation dahil sa kaguluhan sa Middle East. Para kay Olga, walang kasigurahan kung kailan matatapos ang girian, kaya nagpasya na itong umuwi ng bansa. Paglapag ni Olga at iba pang mga OFW nitong Martes, sumalang na sila sa orientation para sa ipapaabot na tulong ng pamahalaan. Mayroon po pala silang ina-offer na assistance. Nagbigay po ng maliit na orientation. So bukod po doon ang DMW, ang OWA, ang DSWD, at saka ang MIA-AC ay nagpo-provide po ng mga services na napakaganda pong i-check ng mga kababayan natin na sana balikan nila. Kung nagmamandaliman sila ngayon, balikan nila kasi ang dami pong services na ino-offer. Ayon sa DSWD, aabot sa 410 repatriated OFWs mula Middle East ang nabigyan na ng tulong ng kagawaran kasunod ng tumitinding tensyon sa rehiyon. Kabilang sa mga naipagkaloob na tulong ang psychosocial first aid upang matulungan ang mga ito na makabangon sa trauma at stress dulot ng naranasang kaguluhan sa gitnang silangan. So hindi ito basta-basta. So very traumatic. So pagdating pa lang sa airport ng ating mga kababayang repatriated na mga OF and OFWs, masusi silang kinakausap, ini-interview ng ating mga trained social workers, ang ating mga angels in red vests, para mas malaman kung ano ba yung kanilang pangangailangan. Bukod sa psychosocial aid, nagbigay rin ang DSW ng financial assistance sa pamamagitan ng programang Assistance to Individuals in Crisis Situations o AICS. Maaari rin makatanggap ng tulong sa kabuhayan ang mga repatriated OFW sa ilalim naman ng Sustainable Livelihood Program o SLP. Sa Employment Facilitation Track ng SLP, maaaring makatanggap ang benepisyaryo ng hanggang 7,000 pesos para sa paghahanap ng trabaho, habang hanggang 20,000 pesos naman ang maaaring ipagkaloob bilang puhunan sa Micro Enterprise Development Track. Kailangan ng nararapat na lunas o tulong. So sa pamamagitan ng AICS and through the Sustainable Livelihood Program o yung SLP, para makapagsimula sila ng maliit na negosyo pag uwi nila sa kanilang mga probinsya. So sa tulong ito ng ating mga field offices kung saan sila uuwi, and also upon i-refer din natin sila sa mga local government units for monitoring dun sa mga LGU na nakakasakop sa kanila. Samantala, nagpahayag naman ng pasasalamat ang pamahalaan sa alok na tulong ng Singapore na magpadala ng military aircraft upang tumulong sa repatriation ng mga Pilipino at iba pang mamamayan ng ASEAN mula sa Middle East. Ayon sa DSWD, patunay ito ng kooperasyon ng mga miyembro ng Association of Southeast Asian Nations, lalo na sa panahon ng krisis. Kaugnay niyan, ligtas nang nakabalik ng bansa ang unang batch ng mga OFW na nailikas mula sa Israel. Ayon sa DMW, binubuo sila ng 16 na OFWs na tumawid sa Taba border at dinala sa Egypt. Mula Cairo, sinalubong sila ng Philippine Embassy at isinakay ng Oman Air patungong Oman, pabalik naman ng Pilipinas. Lumapag ang kanilang sinakyang eroplano sa NAIA Terminal 1 sa Pasay City bandang alas 9 ng gabi. Kasabay niyan, 25 overseas Filipino workers at isang dependent mula Dubai, United Arab Emirates ang dumating din kagabi. Ang ilan sa kanila ay nakaschedule na talagang umuwi sa bansa at kinuha ang pagkakataon ng magkaroon ng available na flight. Dala na rin ang takot na maipit sa tensyon sa gitnang silangan. Isa ka bang OFW na nangangarap na magkaroon ng sariling negosyo dito sa Pilipinas? Sa mababang franchise fee na alok ng isang kumpanya, kayang-kaya mo nang magkaroon ng sariling business. Alamin ang detalye sa mabilis na balitang hatid ni Michelle Giliang. Trabaho sa abroad, overtime, at pagiging malayo sa pamilya. Ito ang araw-araw na sakripisyo ng maraming overseas Filipino workers. Kaya ang iba, nangangarap na balang araw, makapagtayo ng sariling negosyo at makasama na ang pamilya sa Pilipinas. Pero kadalasan, isang tanong ang malaking balakid sa pangarap na ito, ang kung saan kukuha ng puhunan. Ito ang good news para sa mga OFW na gustong magnegosyo.
Nagpartner ang pharmacy na GoToMeds at ang lending firm na Global SME Loans Incorporated para gawing abot kamay ang pagtatayo ng sariling business. Kahapon, pinirmahan ng mga opisyal ng dalawang kumpanya ang Memorandum of Agreement para opisyal ng ilunsad ang programang magbibigay daan sa mga OFW na gustong mag-franchise ng botika. Ayon kay Julius Llanera, founder and CEO ng GoToMeds, batid niya na hamon sa mga Pilipino ang accessibility sa gamot at ang kagustuhan ng maraming OFW na magnegosyo, kulang lang minsan sa oportunidad at kapital. Kaya para sa kanya, ang partnership ng GoToMeds at GSLI ay hindi lang pagpapalawig ng access sa healthcare, kundi pati na rin sa empowerment sa aspiring entrepreneurs. Pag hindi ka pharmacist, walang alam sa how to use the business. So, we equip them. We have really a great pharmacist in our team, a great salespeople, how to upsell, meaning how to sell meds, no? Para maging profitable ang kanilang negosyo. So, that's our value po. So, we educate them to be entrepreneur and great pharmacy owners. Alok ng GSLI ang minimal payment scheme at mahabang repayment period. Hindi na rin kailangan umuwi pa ng Pinas para mag-avail ng loan sa GSLI. They don't need to be physically present. Although we have nationwide branches, we can also cater them to email, Viber. We are now transforming into digital platforms. All the transactions are online, even the release, but the release is done in the Philippines. Bukod sa medical supplies, training at tulong sa permits and licenses, ipinagmamalaki rin ng GoToMeds ang mababa nitong franchise fee. For the franchise package, we now have 600,000 pesos. Then, basically, we handle the entire business setup from contract signing up to grand opening. Ibigay natin sa mga OFWs, not just OFWs, mga Pilipino na gusto nilang magkaroon ng negosyo na hindi sila nakatali lang sa trabaho, o yung mga nakaipon pero gustong magkaroon ng additional income na hindi naman kailangan bantayan ng sobra na pwede mong iwanan. I think yun yung naging motivation. Kung interesado kayo sa franchising opportunities ng GoToMeds, you may contact them through email or Viber. Michelle Giliang para sa All TV News Channel 2. At yan ang mga balitang nakalap ng All TV News ngayong hapon. Para sa iba pang balitang mabilis, bisitahin ang aming website, alltv.ph/news. I-like at i-follow din ang aming social media accounts at mapapanood nyo na rin po kami sa Planet Cable Channel 3. Ako si Ralph Lopez. Magandang hapon.